Yan, so bali ito ang project natin ngayon. Yung meron tayong D8 na speaker na 3 piraso dito. Magkakahiwalay yung kanyang box. Gagawin natin siya ng isang malaking tower. Yan, magkasama-samahin natin itong speaker na yan. Yan yung ating project. Then ito lalagyan natin ng amplifier case. Tsaka ito lalagyan natin ng gulong o ng trolley, yung dalawang speaker na to. Ito yung brand ng kanyang speaker tsaka amplifier, Kevlar ZLX15. Yan, D15 yung speaker na yan. Nagawa natin siya ng lalagyan ng gulong para madali siyang ilipat-lipat. Ito lalagyan natin ng case ng ating amplifier. Yan. Power Mix 1000. Yung project natin this morning. Yan ang gagawin natin. Yung mixer na ilalagay natin sa ating, lalagyan natin siya ng mixer stand o mixer rack. Ayan. Mixer at the same time amplifier na rin to. Built-in yung amplifier na to sa loob. Ayan, magkasama na siya. Yung takip na to, paano ko dito tanggalin natin takip na to? Gagawan ko siya ng sariling takip para sa akin kasi mas maganda pagka meron kasi siyang takip. Ito yung ating ginagawang crack niya. Yan ang itsura niya. Ito box to sa loob yan. Cover yan. Cover. Tapos dito, ang plano ko rito, lagyan pa rito ng drawer para lalagyan ng mic. Ayan. Tapos, ito open lang to. Then, ang plano ko rito, ayan, may guwit na siya. Ayan. May guwit siyang pa ganyan. Punta rito. Bibiyakin natin yan. Ayan, isang buong box, bibiyakin natin pa ganyan. Paikot. Ayan, may guwit na rin siya yan. Pagan dito. Tapos naglalagay tayo na bisaga sa part na to, 2 or 3 hanggang 4 para mas matibay siya. Tapos ito magiging pinto niya para maganda siyang tignan. Napapadaan ako na lang siguro to sa ating table saw hanggang dito. Tapos dito ikakat natin siya rito ng jigsaw. Ayan. Ito na yung ginawa natin para sa ating ampli rack. Bale ito, butas to para sa kanyang exhaust. Meron kasing exhaust sa likod yung ating mixer.
Makamasilian siya. Ito textured ko to. Yung simpleng textured lang. Meron siya ritong singawan. Tapos, dito sa kabila, ayan, ito yung nakaharapan niya. Ito, ayan. Siyempre, di kailangan natin di bukas. Ayan, ganito kasi yung plano ko rito. Para dito sa pinakatakip niya, lalagyan natin yung wireless microphone. Ayan. Tapos dito, siyempre, yung ating mixer amplifier. Lagyan ko siya ng butas niya para sa ating supply. Para sa ating AC supply. Then, dito, lagyan ko ng drawer para in case na mayari ng event or something. Ayan, lalagyan siya ng accessories, microphone, tsaka yung mga jack. Bali, balak ko ito i-textured para mas maging maganda siya. Pero minasilihan ko muna lahat ng kanyang mga lubak-lubak para mas maging maganda yung ating texture. Simpleng textured lang ang gagawin ko dito. Mag-ahalo lang tayo ng stickwell tsaka ng semento. Yun ang pag-textured natin dito. Okay, budget meal lang naman kasi itong ating ampli rack. Pero tara yung butas din dito para sa ating handle. Ayan, 2 piraso. Para in case na bubuhatin, meron siyang bubuhatan. Ito gamit natin at binistay natin ito ng pinong sulandra para wala siyang masyadong malaking bukol. Semento, tsaka itong stick wheel lang. Ngayon, wala kasi tayong elastomeric na pintura. Kaya nakabili. Siguro pakalagyan ko lang ng flat wall putty. O kaya may patching compound din ako rito. Subukan natin kung ano yung pinakamagandang texture na ma-achieve natin. Pero for the meantime, ito muna gagawin ko. Minix lang natin siya sa tubig. Dadagdagan pa natin siya ng patching compound kasi medyo nakulangan ako sa texture niya. Ang pinang-texture ko sa kanya is itong foam lang naman. Pero nakulangan ako sa kanya para medyo mas magkaroon pa siya ng texture. Ito lang gagamitin ko patching compound. Ayan. Patching compound na lang gagamitin ko instead na buhangin. Dagdag lang tayo. Ng 2 dakot lang siguro. Then add tayo ulit ng tubig. Saluin lang natin siya hanggang sa maging isang siya ulit. So, bali patching compound dinagdag ko dito tsaka bistay na rin ako ng buhangin para mas ma-achieve ko yung gusto kong texture niya. Para medyo mas malaki yung kanyang maging texture. Kaya nilagyan ko rin siya ng bistay na buhangin. Yung pinong buhangin lang naman. Hindi naman yung sobrang lalaki ng butas. Tapos ito na yung speaker bus. Na-texture ko na yung mga takip na to. Ito na lang pinaka-body ng ating mixer rack. Yan. Unahin ko itong pinaka-pitan niya. Yan. Tapos, pagka nilagyan ko na to, pwede na ako rito maglagay ng black screw para maitayo natin siya. Yung technique dito para malagyan din natin ito ng mabilis ang pinakailalim niya. At the same time, pati yung harapan niya. Yung ibabaw, malagyan din natin siya. Hindi na natin kailangan patuyuin muna to bago natin siya hindi mabaliktad.
Yan, so bali ito na yung finished product ng ating ginawang ampli rack. Yan na itsura niya, nakalagay na kanyang amplifier. At the same time, nakalagay na rin yung kanyang microphone na wireless. Yan. Tulad sabi ko, dito natin nalagay yung kanyang wireless na microphone. Ayan. Yung kanyang microphone, bali dalawa. Tinesting ko na siya. Bali bago to, ito isa. Ito yung kanyang microphone. Yan, nakamit lang siya. Low, check, mic, test. Yung dalawang kanyang speaker. Yan, mute ko lang muna. Yan yung kanyang dalawang speaker. Yung ZLX 15. Bali dalawang piraso yan. Yan, ito yung lagyan natin ng gulong. Ayan, sa likod. Lagyan tayo ng angle bar. Then, tinornilyo natin siya sa mismong box para nahihila siya. Yan. Madali siyang ilipat-lipat o itabi kapag kayari ng event. Madali siyang itabi kahit bata lang. May tatabi siya. Yan. Yan, so bali, ito kanya itsura. Yan, so bali yung extra wire niya, speaker niya, dito siya nakalagay para malinis siyang tingnan. Ayan. Itsura niya. Kaya natin nilagay siya na open dito para sa kanyang blower. Dalawang speak on, AC, ayun. Sa butas niya tayo siya pinadaan. Ibutas siya rito. Ayan, may butas siya ron. Ayan, may handle. Then, kanyang dito, drawers. Para sa kanyang mga accessories. Subukan natin siyang patunogin. Bali naka 8 ohms siya. Ngayon subukan natin siya parallel kung gaano kalakas siya pag naka-parallel na siya. Gawin natin siyang 4 ohms. Siyempre tanggalin lang muna natin isang isa dito. Para doon natin ikalagay sa isang speaker niya. Para mag-parallel siya. Maging 4 ohms lang siya. Ito siya lalagay. Output. Yan, 4 ohms na siya.
Subukan natin siyang patugtugin. 4 ohms. Nasa bali lumakas siya. Remastered by DJ Jomar. At hindi narinig ang sipa, bawat ngiti kung may ganun. Dahil sa akala mo, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Every summer, every fall, when we are far apart, or when you're near me, love me with all your heart, as I love